Mapagpalang araw mga kapiters, welcome back to my YouTube channel, Twin Mix TV Rosel. For today's video, isi-share ko sa inyo kasi mag-curing kami dito sa bagong buhos namin na roof deck. Si-share ko sa inyo ang makukuha nating mga benefits sa ating pag-curing dito o ano ka-importante ang pag-curing sa ating mga concrete slab. Okay, tara, let's go! Sa una nating tingin, parang naglalaro lang at nagsasayang ng tubig. Pero sa totoo, ito ay napaka-importante at mahalaga dito sa ating mga concrete. Ito ay tinatawag na curing. Ano ba yung curing? Ang curing ay ang proseso ng pagpapanatili ng sapat na moisture at temperatura sa bagong halo na konkreto upang magpatuloy ang hydration ng simento na nagreresulta sa mataas na lakas o strength at tibay. Mahalaga ito upang maiwasan ang mga bitak at pagkarupok sa ibabaw. Akala kasi natin kung tapos na ang ating pagbubuhos ng concrete slab at tumitigas na ang simento ay tapos na ang trabaho. Pero alam ba natin na ang simento katulad sa ating katawan na nangangailangan lang tubig? Kailangan itong alagaan ng 7 araw at higit pa. Ang tawag dito ay curing. Hindi natin hahayaan na ma-expose ang bagong buhos na slab sa init ng araw. Kailangan ito ng dilig o curing para hindi mag-evaporate ang tubig sa loob at sa ganon mag-stay ang chemical reaction at hindi ito magdulot ng marupok na simento at hairline cracks. Kailangan yan ang tubig para matigas ito. Kailangang diligan ang bagong buhos para makatulong sa curing process para humihina ang evaporation na tinatawag itong moist curing. Patuloy ang pagtaas ng strength sa bagong buhos ng konkreto kung mag-stay ang moist nito para maiwasan ang pag-crack-crack na tinatawag na shrinkage crack. Mga purpose, bakit mag-curing tayo? Una, hydration control para hindi mawala ang moisture sa simento at mag-stay ang chemical reaction between cement at ang tubig. Pangalawa, temperature control para maprotektahan ang konkreto sa init ng araw at hindi madaling matuyo. Pangatlo, key benefits para ma-improve ang structural strength, abrasion resistance at maiwasan ang pagkabitak-bitak. Okay, dito naman tayo sa common curing methods. Marami kasi mga methods ang pag-curing ng mga konkreto tulad ng suspended slab, slab on grade, foundation, columns at mga beams. Ang una, water curing. Ito ang pagdidilig ng tubig. Gaya ng ginawa namin yan, dinidiligan namin yan. Ito yung tinatawag na water curing. Pangalawa, moist covering. Pagtatakip ng sako, katulad niyan, tinatakpan ng sako at dinidiligan ng tubig. Pangatlo, curing compound. Paggamit ng curing compound na chemical. Katulad niyan, ginagamitan ng curing compound. Pang-apat, impermeable membranes. Pagtatakip ng plastic o sheeting. Katulad yan, tinatakpan ng plastic. Pang-lima, stem curing. Pag-curing sa mga precast at sa mga concrete sample. Ito ay binababad sa tubig ng ilang araw. Tulad yan, ibababad nila dyan sa parang tub para makuha nila ang tamang pag-curing. Sa pag-curing dyan sa aming ginagawa, 5 times namin yan dinidiligan hanggang 7 days. At ngayon, alam na natin kung gaano kaimportante at kahalaga ang pag-curing sa ating mga concrete slab. Lalong-lalo na sa ating mga slab na exposed sa init para maiwasan natin ang hairline cracks, shrinkage crack at pagkarupok sa top sa ating mga flooring. At hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching at bye-bye.